Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is maraming mauuna. Ganito po yan eh. Halimbawa po, pinapatatag mo yung pananalig mo, nagdadasal ka, nagsisisi ka sa lahat ng mga kasalanan gawa mo, lahat ng 10 utos, sinusunod mo yon, nagiging mabuti ka sa kapwa-tao mo, niisipan mo lang sila ng ikabubuti nila. So mauuna ka sa paraiso ng ating Diyos Ama. Kapag lahat ng bagay dito sa ibabaw ng mundo ay ginagampanan mo ng pagiging mabuting tao mo at tsak na tsak, marami kang mahihikayat. Lalo na nag-a-advise ka, nagpipreach ka sa mga kapwa-tao natin at natulong ka at turo mo respeto ka sa magulang mo, ay tsak na tsak ang kaligtasan mo sa kaluluwa mo sa impyerno. Lahat tayo mabubuting tao na may pananalig at may takot sa Diyos Amang buhay na nasa langit at tsak na tsak maliligtas yung kaluluwa natin. Pero dapat magsisi ka. Pagsisihan mo lahat yung mga kasalanan gawa mo noon. Isinilang ka na nga ng kasalanan tapos dadagdagan mo pa. Di wow. Diba? Dapat po, maging mabuting tao po tayo. Huwag po tayong dagdagan na nga ng kasalanan natin mula sa magulang natin kay Ebatadan. Tapos nadagdagan mo pa. Maging mabuting tao ka naman po. Huwag naman po ganoon. Sinilang ka na nga dito sa ibabaw ng mundo makasalanan. Tapos panay ka gawa ng kasalanan. Hindi. Saka mababagsak. Hindi siyempre sa impyerno, kasama mo si Satanas, diba? Si Satanas. O, doon kayo, sama-sama kayo doon. Parte-parte kayo doon, diba? Pero pag may takot ka sa Diyos, at nagsisisi ka sa lahat mga kasalanan ng gawa mo, tsak na tsak, mauuna tayo doon, sabay-sabay, sa kalangitan sa paraiso na kasama na ating Diyos, Amang buhay na nasa langit, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang mga tao, mabuting tao, pag-isip pa lang sa kapatao niya, ay iniisip pa lang niya ay ikabubuti nito. Hindi siya gumagawa ng ikakasama ng kapwa-tao niya. Bagkus puro kabutihan ang ipinapakita niya sa kapwa-tao niya. Hindi siya nagmumura. Gumagawa lang siya, tumutulong ng kaya niya. Kaya ng kanyang kakayahan tumulong. At higit sa lahat, pinapatatag niya pananalig niya sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Once ang tao ay maka-Diyos at may takot sa Diyos, sa ating mga Diyos, sa kaligtasan ng kaluluwa mo, gumagawa ka sa kapwa-tao mo ng may respeto at paggalang, at higit sa lahat, tumutulong ka ng unconditionally. Ang pagsimpleng pagtulong natin sa kapwa-tao natin ay nagdudulot ng kaligtasan ng kaluluwa natin. Kasi tumutulong ka eh. Hindi mo na inahintay na balikan ka pa na o balikin tulong na tinulong mo. Hindi. Tutulong tayo na abot nating makakaya. Yung kaya lang po natin. Huwag naman po tayong tutulong, hindi naman po natin kaya. Sige tayo tulong. Di tayo naman nawalan, di ba? Yung kaya lang po natin. Tumulong unconditionally, rumuspeto sa kapwa, pag-isipan na mabuti, at higit sa lahat maging maka-Diyos, patatagin mo pananampalataya mo sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit. At higit sa lahat, magsisi ka sa kasalanan gawa mo, sa mga kasalanan gawa mo, at huwag na tong balikan pa, at maging mabuting tao, at maging maka-Diyos. Mahalin po natin ating tatlong Diyos na nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo at sa buong universe, ang ating nag-iisang mapagmahal unconditionally, ang ating Diyos Ama, ang ating Diyos Anak na si Jesus Christ natin tagapagligtas, at ang Diyos Espiritu Santo na siyang gumagabay sa atin sa pang-araw-araw. Sila po ang ating tatlong Diyos na dapat nating sambahin at purihin habang tayo nabubuhay hanggang sa kabilang buhay. Lagi po tayong magdasal at manalig sa kanila. Hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.